Samantala, nananatiling MERS-CoV-free ang ating bansa ayon sa Department of Health. Gayunman inihayag ng ahensya na kinakailangan pa rin maging alerto at maging maingat ang ating mga kababayan, partikular na ang mga nasa ibang bansa. Narito ang ulat ni Dina Pagibitan. Bagamat nananatiling Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV-free ang Pilipinas, hindi umano dapat na makampante ang mga Pinoy na hindi ito maaaring umabot sa bansa. Kaya naman ilang seminar at informative materials ang ipinapakalat ng DOLE at OWA sa mga Pinoy na aalis ng bansa. Isinama na ho natin itong mga info materials on MERS-CoV sa ating pre-departure orientation seminar para sa lahat ng mga OFW, all types of skills na kailangan may kaalaman sila dito sa virus na ito. Ring personal na alamin ng bawat Pinoy ang mga kaukulang impormasyon ukol sa MERS-CoV, kung ano-ano ang mga sintomas nito at paano ito maiiwasan dahil ito ay maaaring maipasa mula sa isang taong infected. We're still MERS-CoV-free as of now, but then as I've always been saying, the threat is always there. There were more countries reporting MERS coronavirus now, meaning mas marami nang na-expose, marami lumalabas ng Arabian Peninsula with MERS-CoV. So, we're not saying it wouldn't happen here. Dapat alam natin lahat na nangyayari. At yung pinakamatindi dito is yung cooperation talaga ng tao. Kasabay nito, wala pa rin inilalabas na travel ban patungong gitnang silangan, gayon din mula roon pauwi ng Pilipinas. Kasalukuyan pa umunong pinag-aaralan ng gobyerno, partikular ng Department of Foreign Affairs, ang sitwasyon sa Middle East. Upang tumulong sa malawakang evaluation, nakatakdang magpadala ang bansa ng isang medical team sa Middle East. Hindi lang doktor, kundi mga expert din sa ibang larangan tulad ng epidemiologist din para matukoy kung paano ang pwede natin gawin at paano ang assistance ang pwedeng ibigay din sa ating mga, lalo na yung mga na-expose sa ganitong mga kaso. 5 Pinoy ang sinasabing nakakonfine ngayon sa UAE at Abu Dhabi, habang isang Pinoy rin sa Riyadh ang nasa ICU. Una rito, isang Pinoy nurse mula sa UAE ang namatay noong April 10, 2014 sanhi ng virus. Ayon sa DFA, nakapagtala ng 243 na kumpirmadong kaso ng MERS-CoV ang World Health Organization o WHO, kabilang ang mahigit 70 nasawi mula Marso ng taong 2012. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.